tuldok. Liit tayo actually. Maangkat pa tayo ng maraming klaseng kabote. Yung Department of Agriculture nun kasi, wala kasi talagang programa for kabote. Yun yung problema mo. Ito ngayon, may pondo na kasi kami yun. Parang September 2013, nung ibigay talaga yung programa para sa kabote. So, ito yung aming isolation room. At the same time, ito na rin yung aming storage ng aming culture na kung saan ito ay pinaparami namin ito para yung mga interesadong pumunta rito na manghingi ng binhi ay may maibigay kami agad. Meron kaming 15 klase na iba't ibang kabote. Napaka-importante ito para hindi mawala yung mga ibang varieties na yan kasi kahit anong oras, pwedeng pumunta rito yung mga nangangailangan. So, bukod pa dito na naka-display rito, meron pa kaming nakatago sa refrigerator. Na in case ito ay mawala or magkaroon ng meron kaming nakatago na representative ng bawat varieties na yan. Pag nag-impisa ka na kasi sa pagkakabote, may madidevelop kang income. So, income generating siya, livelihood, pa siya. So, yun yung pinupush namin, lalo-lalo na sa kanayunan, na yung lalo mga kababaihan, na walang pagkakitaan. So, yun yung in-emphasize namin, na ito yung kagandahan ng kabote. Hindi na nila kailangan pang lumuwas para magtrabaho. Doon mismo pwede na silang mag-produce. So ito naman, ito yung aming, kung makikita mo, pink oyster mushroom. Tapos ito naman yung abalone or brown oyster mushroom. So malalaki kung tumubo. Halos, kung tutubo ito, para siyang platito. Kalaki, kung makikita nyo sa taas, meron siyang tumubo na ganun, abalone. So ito naman masarap sa pag iihaw, parang iniihaw siya. So ito yung milky mushroom or Calocybe indica. So galing ito sa India na variety. So ang iba, itinanim ito sa bed. Pero ako, try ko na itatanim sa floating bag. Kasi pag sa bed, masyadong siyang malaki. So, yung isang restaurant na sinusuplayan namin, ayaw nila ng malaki. So, nag-try kami magtanim dito sa fruiting bag at nag-success naman. So, ang gusto kasi nilang size, ganito lang kalaki para pangluto nila. Ito yung Ganoderma mushroom. Kasi ang Ganoderma is known as miraculous king of herb. So, ito naman ay best sa may cancer at use ito for medicinal. Ginagamit ito for medicinal purpose. Bilang mushroom grower, mas maganda may ibang variety kasi yung tao may pagpilian sila. So, different, iba-ibang variety, iba-iba din silang lasa. So, ito yung kabote na ang tawag dito ay mamarang. Ito ay nakukuha sa kabukiran, lalong-lalo na pag buwan ng tag-ulan, gaya ng Agosto at Setyembre. Ito ay kabuting Pinoy kasi dito tumutubo sa atin. At ito yung pwedeng sabihin natin na talagang ating kabuti. So, ito yung culture ng mamarang. So, paano nagkaroon ng culture ng mamarang? Mula doon sa fresh na mushroom ng mamarang, kumuha kami ng tissue niyan, nilagay namin dito sa loob ng kabute. So, tumubo yun, naging amag siya. So, eto na ngayon yung culture ng mamarang na kung saan ito yung gagamitin namin na mag-develop
ng teknolohiya para ito ay ma-domesticate at ma-commercialize. Yung observation namin dito sa growth ng mamarang na to, very slow. So, ito siguro yung dahilan kung bakit ang ating mga natural na kabuti ay hindi basta tumutubo agad. Minsan 1 taon lang.